Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras, sa aking mga kayubi sa Usapang Batas. No, may programa po ako dyan sa DZXL News. Ang programa ay pinamagatang Usapang Batas mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 po ng gabi yan. At yan po ay simultaneous sa bino-broadcast no, sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok at mismo doon sa DZXL News sa radio. Ngayon po ay tatalakayin natin ang isang usapin no, tungkol sa legal na issue na kinasangkutan ni Bea Alonso at Christy Pernin. Kasi recently nabasa natin sa pahayagan na inurong na po ni Bea Alonso ang kanyang reklamo laban kay Christy Permin sa kasong cyber libel. Ngayon susuriin po natin. Pag-usapan natin kung bakit ito nagsimula at ano ang naging takbo sa korte at ang pinaka-importante, ano ang mahalagang aral na iniwan nito sa atin. Okay? So bago dumating do sa pagkakasundo, kailangan nating balikan ang root cause ng hidwaan. Hindi naman yung buong buo, no? Yung pinaka-importanting detalye lamang bakit na humantong silang dalawa sa kasuhan, sa hukuman. Ang gulo ay hindi po nangyari yan sa isang gabi lang. Ito po ay bunga ng sunod-sunod na pahayag sa social media. Nagsimula po yan doon sa mga episodes ng YouTube program ni Christopher Mintz na ang pamagat ay Showbiz Now Na. Tuwing hapon yan no? At dito sa programang Showbiz Now Na ay tinalakay ni na Christopher Min at ng kanyang dalawang co-host ang personal na buhay ni Bea Alonso. So, yung mga isyong tinalakay dito ay tungkol sa yung breakup ni Bea Alonso kay Dominic Roque. Natatandaan niyo pa ba to? Si Dominic Roque, dating boyfriend ni Bea Alonso. Yung mga issue sa kanyang pamilya, tinalakay din doon at ang mga komento tungkol sa kanyang mga ari-arian. Okay? Sa batas, may tinatawag po tayong doktrina ng fair comment. Ito po yung mga karapatan ng media na magbigay ng opinion tungkol sa mga public figures. Kaya lang, pero para kay Bea Alonso, lumampas na ito sa pagiging balita. At yung mga komentaryo ay naging personal na pag-atake na may halong malisya. Okay, so gumawa ng legal na hakbang tuloy si Bea Alonso. Kaya noong May 2024, formal siya nagsampa ng mga reklamo para sa cyber libel sa ilalim po ng Republic Act 10175. So tingnan natin briefly bakit naging cyber libel yung kaso ni Bea laban dito kay Christy Permin at kay Wendell tsaka yung isa pa niyang kasama. Kasi yung mga pahayag ay ginawa sa internet, do sa YouTube, no, sa pamamagitan ng YouTube program ni Christy Permin. Kasi pag ganito, mas mabigat ang parusa nito kumpara sa ordinaryong libel na inilabas mo lang sa dyaryo. Dito, giniit ni Bea Alonso na ang hakbang nito ay para protektahan ang kanyang dignidad at magtakda ng hangganan. At kasi dapat may boundaries nga naman no sa kung ano ang pwedeng sabihin ng publiko tungkol sa kanyang pagkatao. So alam naman natin yan although we all of us have this constitutional right to freedom of speech, freedom of expression, no? Freedom to peaceably assemble kapag may mga grievances tayo sa gobyerno. Pero tatandaan po natin na lahat po tayo ay may karapatan pero ang mga karapatang yan ay may limitasyon po sa ilalim po ng ating batas. Okay, so fast forward tayo. Si Christy Permin po ay humingi na isang taus-pusong apology kay
kay Bea Alonso. So dito, matapos ng heartfelt apology ni Christy Permin sa kanyang vlog, kasama yung kanyang dalawang assistants doon sa kanyang program. So, nagpasya tuloy si Bea Alonso, no? Nagpasya siya na withdraw na natin yung kaso, no? At humingi naman ng paumanhin na. At mukhang seryoso at taos sa kanyang puso ang paghingi ng tawad o apology ni Christy Permin kay Bea Alonso. So, ang pagkakaalam ko, naglabas ng isang affidavit of desistance. Correct me if I'm wrong, no? Mukhang gumawa ng affidavit of desistance si Christy Permin, ay si Bea Alonso, sorry. So, gumawa ng affidavit of desistance si Bea Alonso. Ano po yung affidavit of desistance? Ito po ay isang sinumpaang salaysay kung saan sinasabi ni Bea na hindi na siya interesado na ituloy pa ang kaso at hindi na siya magtitestigo. Alam niyo po, ayon sa Korte Suprema, kapag ang nagrereklamo ay umurong na, nahihirapan ng piskal na ituloy ang kaso dahil wala nang saksing magpapatunay na siya ay nagrabyado. Itong affidavit of desistance ay lumilikha po ng reasonable doubt sa panig ng akusado. So alam niyo naman, dapat kapag mga criminal cases na yan, it must be proven beyond reasonable doubt. E pag ganitong may desistance, may hirapan na yung piskalya na patunayan, no? Na yung nagrereklamo ay talagang naagrabyado. Okay. So tingnan natin ano ba ang kagandahan ng pag-withdraw ni Bea Alonso at yung paghingi naman ni Christy Permin ng apology, public apology dito kay Bea Alonso. So doon sa parte na yun, nagkaroon tuloy ng reconciliation. So itong settlement na ito ay isa pong halimbawa ng restorative justice, kung saan ang focus ay hindi ang pagpaparusa kundi ang paghilom ng sugat. Yung tapat na paumanhin ni Christie ay nagsilbing public correction sa mga maling impormasyong na ikalat nung nakaraan. So nalinis ang pangalan ni Bea nang walang mahabang demanda at naiwasan naman ni Christie ang banta, yung banta ng pagkakulong o mabigat na multa na pwedeng ipataw sa kanya ng hukuman. Yung pong pagurong ng kaso ay nagbibigay ng closure or tuldok doon sa legal na issue na nagpapahintulot sa magkabilang panig na magpatuloy sa kanilang buhay ng mapayapa, no? Iba yung iba yung nagtatrabaho ka, namamasyal ka, may peace of mind ka, wala kang kaso, wala kang hinaharap na demanda, at wala kang kaaway. Yun ang pinakamasarap sa parte ng buhay ng tao, no? Walang gumugulo sa isipan mo. Mahirap yun kasi ang lakas magpa-stress nun. Mauuwi yan sa sakit. So maganda at nakita natin, no, na ganito ang naging wakas ng kaso ni Bea versus Christy Permin. So, yung pagtatapos po ng hidwaan ni Bea at ni Christy Permin ay hindi lamang isang simpleng legal settlement. Ito po ay nagsisilbing paalala na sa gitna ng matatalas na salita, no, at ingay ng social media, may malakas pa ring boses, no? Yung boses ng pag-unawa. Madalas nating iniisip na ang hustisya ay nakukuha lamang sa likod ng rehas o sa pagbabayad ng multa. Ngunit ipinakita sa atin ng kasong ito na ang tunay na tagumpay ay matatagpuan po sa restorasyon. Ang pagbabalik ng dangal sa pamamagitan ng pag-amin sa pagkakamali at ang paghilom ng sugat sa pamamagitan ng pagtanggap ng paumanhin. Kailangan po ng tapang para magsampa ka ng kaso, sa totoo lang, upang ipaglaban ang sarili.
Ngunit kailangan ng higit na mas malaking tapang para magpatawad at wakasan ang laban, wakasan ang bangayan, wakasan na yung samaan ng loob. Ang ginawa po ni Bea Alonso ay isang ehemplo ng grace under pressure. Habang ang ginawa naman ni Christopher Min ay pakilala na ang freedom of speech ay may kaakibat na responsibilidad. Tandaan po natin, ang batas ay nariyan yan, no, upang magtakda ng kaayusan. Ngunit ang ating pagkatao ay nagtatakda ng ating kapayapaan. Sa mundong puno ng bangayan, ang pagpili sa pagkakasundo ay hindi pagsuko. Hindi po pagsuko yan. Ito ay isang marangal na pagpili sa mas tahimik at mas maliwanag na bukas. So hanggang dito na lamang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.